Diyos ko po, Rude, mga kaulam. Itong tuwing uwi ako sa Pilipinas, hindi pwedeng hindi magkakaroon kami ng time kaming tatlong babaeng magkakapatid. Ang tawag nga pala sa akin, sa amin, ng mga bata pa kami ay tatlong Maria o Tres Marias or three sister, ganyan. Dahil niyakag ko sila, dahil brown out maghapon, Diyos ko po, Rude, mainam, brown out ng 12 oras. Nagyakag ako sa mga kapatid ko, pabayang kakoy tayo, tatlot ngayon laan tayo may pagkakataon tayo kakain. Nagkataon din naman na itong dalawa kong kapatid ay may aayusin sa bayan. Ay di ngay kami kumain diyan sa labaridang iyan na kahit na madilim at kapa ay kumain din kami. Diyan umorder ako ng daing na bangos kung bakit baga naman may kamatis at sibuyas. Tapos yung inilagay ko sa kanin ko yung chapsoy. May naglako pa ng pipino. Ay ang naglako ay ano baga siya, mute na batang binata. Na hindi ko naman alam nung una na siya ay pipi. Tapos, kakilala pala ng kapatid ko na si Christian. Hindi ko alam, tanong ako ng tanong kung magkano, kaya pala minumustra lang niya sa akin sa daliri niya. Hindi ko naman alam na pipi. Ay di ako'y natuwa mga kaulam dahil sa kanyang kalagayan mga kaulam na siya ay hindi nakakapagsalita, hindi siguro din nakakarinig. Pinipilit niyang lumaban ng patas sa buhay. Naglalako, tapos nagdi-dispatcher din daw iyan, kaya ako'y tuwang-tuwa. Kaya kahit na hindi ko gustong bumili ng pepino, ako'y napabili. Napakasarap ng pagkain sa labaridang iyan. Ang akin lang isang pintas, maalat ang kanilang daing. Pero, ang chapsoy nila ay the best. Tapos, ano pa yung in-order namin? Iyang sinigang na tuna belly na sobrang sarap mga kaulam dahil kalamyas na tuyo talaga ang kanilang inilagay na pampaasim. Tapos ang mga kapatid ko umorder din ng kanilang lechong kawali. Syempre hindi na ako pwedeng kumain noon dahil yun ay baboy. Nga pala, binigyan nga pala kami diyan ng kutsara at tinidor. Mga kaulam, maniwala talaga kayo. Tinaray ko naman. Sinubukan ko mga kaulam magtinidor at kutsara, pero talagang hindi ako talaga hindi naman sa hindi komportable. Syempre marunong naman at sanay tayong gumamit niyan. Kaya laang parang mas feel ko talaga na mabubusog ako ng maayos. Mas feel ko talaga na magiging maayos yung kain ko kung nakakamay. Dahil unang-una yung daing na bangus, ang hirap tinidurin, ang hirap kutsarahin. Okay lang na kinukutsara ko yung chapsoy dahil nga may sabaw, tsaka yung tuna belly dahil nga sobrang sarap higupin ng mainit na sabaw. Pero paano ko naman kukutsarahin iyan, sobra naman talagang sarap kumain ng nakakamay. Pasintabi naman, Diyos ko, alam ko ako'y mababash na naman dito at ako'y naman ako'y nasa restaurant ako'y nagkakamay. Ay wag kayong mag-alala, kami lang naman tatlong magkakapatid ang nakain dahil brown out nga sobrang dilim diyan talaga. Maliwanag lang yan dahil nga sa ilaw siguro ng aking cellphone. Basta maliwanag dahil sa bintana, pero brown out yan maghapon. Tsaka Diyos ko po, ugong naman ang huntahan namin magkakapatid. Talagang kung may ibang tao sa paligid namin nakakahiya. At grabe yung chismisa namin na tinitingnan nga kami ng mga nasa counter na babae. At siguro naman kaya naman itong tatlong ito kung magchismisan. Talaga namang halokay ang buhay ng may buhay. Sabi ng dalawa kong kapatid, bakit daw tigda dalawang kanin ang aking inorder? Sabi ko, Diyos ko, magkukunwari pa kayo. Alam ko namang sa sarap ng ulam na yun, kulang ang isang order na kanin. Maya-maya, o order na naman kayo. Tigda dalawa, animin na natin, tigda dalawa tayo. Madalit salita, merong natirang isa. So siguro sa aming tatlo, merong isang order lamang ang nakain. Pero ko aminin ko, dalawang order na kanin talaga nakain ko dyan. Pero hindi na ako talaga hindi ko na kinayang maghapunan sa sobrang busog ko talaga dyan. Yan ay mga alas 12 siguro ng tanghali o alas 11 ganyan. Ang tagal namin pinag-iisipan kung saan kami kakain, kung sa inasal o dyan. Ako gusto ko talaga yung may mainit na sabaw, na maasim-asim. Dahil sabi ko parang na-miss ko dahil hindi kami masyado nakakapagsigang ng isda. Lagi kaming ginataang labong, ginataang dahong ampalaya, ginatang puso ng saging. Lagi na kaming ganyan. Sabi ko parang gusto ko naman ng mga sinigang na mga maasim-asim at maulan nga dati ang panahon. Ngayong araw na to, brown out, kung bakit baga naman maghapong mainit. Diyos ko po, mahigpit ang ginawa sa amin ng batilik na iyan. Hindi ko na isinama sa video ang mga kapatid ko. Sasabihin na naman ng iba dyan, bakit ikaw lang ang sinolo mo na naman ang camera? Ayaw ho nila mga kaulam. Ayaw nila ng napapasama sa gayang mga kainan. At ang mga kapatid kong iyan mayuyume. Hindi kagaya ko. Diyos ko po, kahit na lang anong ipagawa mo sa akin, ay ako hindi nahihiya. At pagkatapos namin kumain dyan mga kaulam, ang mga kapatid ko ay namili na ng kanilang mga paninda sa kanilang mga tindahan. Dahil yan parehas may tindahan. Ang ate kong panganay may tindahan doon sa kabilang street. Tapos ito naman kapatid kong isa may tindahan din doon sa katabi ng aking bahay. Medyo magkalayo naman, siguro mga 7 to 10 minutes walk. Ay siya, dyan na kayo.